안녕하세요 여러분, 저는 Betchay-입니다. Welcome po sa ating channel na Buhay Korea. Ngayon po ay nasa Unit 17 na tayo ng ating EPS topic lessons. Ang textbook po na ginagamit natin ay mula sa HRD Korea, pero hindi po tayo affiliated sa HRD Korea. So ang title po ng Unit 17 ay Hyuga te Jeju-doe Tanyo ol Koyeyo. So I will go visit Jeju-do over the break. Ano kaya ang ating matututunan sa ating mga lessons for Unit 17? Okay, so ang ating haksuk mokpyo or ang ating objective ay yoheng kyonghom mit gehek iyagi hagi. Okay? So yoheng kyonghom is travel experience at gehek is plan. So, pag-uusapan natin kung paano pag-usapan ang ating travel experience at ang ating mga plano. Ang ating munbop or grammar ay tungkol sa a o boda at saka momo oro koyeyo. Ang ating ohui ay yohengji or tourist attractions at yoheng junbiwa 활동 or planning a trip and activities. Ang ating jongbo or munhwa ay tungkol sa Hangguge Gwangji or tourist sites in Korea. So, umpisahan na po natin sa ating conversation 1. So, makikita po natin dito ang ating mga characters, sina Lihan at saka si Tuan. Pakinggan po natin ang kanilang pag-uusapan. 17과 휴가 때 제주도에 다녀올 거예요. 대화 1. 리한 씨는 제주도에 가봤어요? 네, 가봤어요. 제주도가 어땠어요? 좋았어요? 네, 정말 좋았어요. 특히 바다가 너무 아름다웠어요. 그래요. 저도 제주도에 가보고 싶어요. Okay, so ang pinag-usapan nila ay tungkol sa Jeju-do. Kayo po ba nakapunta na po kayo sa Jeju-do? Okay, ako nakapunta na ako sa Jeju-do at nagustuhan ko naman siya. Okay, so tingnan po natin ang kanilang script. Okay, listen and repeat po tayo. 17과 휴가 때 제주도에 다녀올 거예요. 대화 1. 리한 씨는 제주도에 가봤어요? 리한 씨는 제주도에 가봤어요? 리한 씨는 제주도에 가봤어요? 네, 가봤어요. 네, 가봤어요. 네, 가봤어요. 제주도가 어땠어요? 좋았어요? 제주도가 어땠어요? 좋았어요? 제주도가 어땠어요? 좋았어요? 네, 정말 좋았어요. 특히 바다가 너무 아름다웠어요. 네, 정말 좋았어요. 특히 바다가 너무 아름다웠어요. 네, 정말 좋았어요. 특히 바다가 너무 아름다웠어요. 그래요. 저도 제주도에 가보고 싶어요. 그래요? 저도 제주도에 가보고 싶어요. 그래요? 저도 제주도에 가보고 싶어요. So, i-analyze po natin ang kanilang mga pinag-usapan. So, si Lihan po, nagtatanong si Tuan kung nakapunta na po siya sa Jeju-do. 제주도에 가봤어요? 네, 가봤어요. So, nakapunta na ako. 제주도가 어땠어요? 제주도가 어땠어요? 제주도 po yung subject dito at saka yung 어땠어요 means kumusta naman? So, how was it?
So, past tense po yung ginamit niya kasi tinatanong niya nung nagpunta siya ng Jeju-do, kumusta yung Jeju-do noon? Jowa soyo. So, jowa soyo, nagustuhan mo ba? So, past tense din po yung ginamit dito. 네, 정말 좋았어요. 정말 po, it means truly or really. 특히 is especially. 바다가 너무 아름다웠어요. So, yung pada means see, 너무, so or very, 아름다웠어요, very beautiful. 그래요? 그래요 po, expression po, kung gusto nating expression ng pagkagulat, oh, talaga? 그래요? Really? So, 저도 제주도에 가보고 싶어요. So, siya din daw, gusto rin niya magpunta ng Jeju-do. Kayo po, Jeju-do에 가보고 싶어요? Okay. Tingnan po natin ang ating mga vocabulary tungkol sa yohengji or tourist attractions. Okay. Number 1, san. San. 동굴. 동굴. 폭포. 폭포. 호수. 호수. 강. 강. 바다. 바다. 섬. 섬. 온천. 온천. 유적지. 유적지. 민속촌. 민속촌. 놀이공원. 놀이공원. 드라마 촬영지. 드라마 촬영지. 아름답다. 아름답다. 유명하다. 유명하다. 경치가 좋다. 경치가 좋다. 사람들이 친절하다. 사람들이 친절하다. Ang atin pong 문법 or grammar ay tungkol sa a o boda. Ang a o boda po ay ina-attach sa verb at pinag-uusapan dito yung experience nyo. Okay? So, for example po, tingnan po natin yung rules dito. Okay. Yung rule po dito, pag yun pong verb ay nag-e-end sa a or o, ilte, yung last moem or vowel, ang ina-attach po natin ay a boda. Pag hindi naman po, o boda. At pag hada na verb, he boda. Okay? Tingnan po natin example. Number 1, 제주도에 가봤어요? 아니요, 안 가봤어요. So, yung ka, boda, okay? 가봤어요. 가봤어요 means nakapunta ka na. Okay? So, hindi pa siya nakapunta. 안 가봤어요. Number 2, 전주 비빔밥을 먹어봤어요? 네, 먹어봤어요. So, yung Jeonju bibimbap po, isang klase po ng bibimbap na specialty ng Jeonju, ng city ng Jeonju. So, nakakain ka na ba? 먹어봤어요. Nakakain ka na ba ng Jeonju bibimbap? 네, 먹어봤어요. Okay? Pag present tense naman po, gusto halimbawa, yung kaibigan nyo, gusto nyo i-try niya yung isang pagkain, ang sasabihin natin is, 먹어봐요. 먹어봐요. Okay? Or, kung gusto mas polite, 먹어보세요. 두원 씨는 여행을 많이 했어요? 아니요, 한국에 있을 때 여행을 많이 해보고 싶어요. 두원 씨는 여행 means trip or travel. 많이 했어요. nakapag-travel ka na ba ng marami? Sabi niya, 아니요, 한국에 있을 때 여행을 많이 해보고 싶어요. Gusto niya mag-travel ng mas marami or ng marami habang nasa Korea siya. Okay. Dapat po dito ay pag-aaralan din natin ang past tense, kung paano mag-form ng past tense.
Ang past tense po na pag-form ay isisingit ko po sa lesson na ito. Tingnan po natin ang ating exercises. So, number 1, number 2, number 3, at number 4. So, ang words po ay 아름답다, 유명하다, 경치가 좋다, 사람들이 친절하다. So, number 1 po, tinutulungan niya yung isang turista. So, ito po ay 사람들이 친절하다. Number 2 naman po, ito ay maganda. So, 아름답다. Number 3, maraming tao. So, 유명하다, famous. At number 4, mukha siyang fresh. So, 경치가 좋다. Sa next exercise po ay lalagay lang po natin yung a, o, 보다. Kagaya po ng sa example, 제주도에 가봤어요. Okay? So, 4 questions po. Number 1 is 바다에서. Number 2 is 불고기를. Number 3 is 한복을 or 한복 for 한복을, 한복을. At number 4 is kimchi를. Gumagawa siya ng kimchi. So, ito po, number 1, 바다에서. Nagsiswimming siya, di po ba? So, 수영해봤어요. 바다에서 수영해봤어요. Nakapag-swimming na siya or lumungoy na siya sa dagat. Number 2, 불고기를 kumakain siya. So, 먹어봤어요. Number 3, may suot siyang hanbok. So, 한복을 입어봤어요. At number 4, 김치를 담가봤어요. Okay? So, yan po ang ating lesson 17A. Hanggang sa muli, ito po si Betchay.